Huwag mo kaming maliitin. Bagamat madali mong matatalo ang isa sa amin, ang hamanin ang buong team namin ng sabay-sabay ay maaaring isang malaking pagkakamali. Hindi ka dapat magmataas ng ganoon. Hindi natin nagsiluchin at lumapit pa, sapat na ang usapan. Magsimula na tayo. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ng lalaking kulay rosas ang buhok ang isang malakas na suntok kay Luchin. Sa kanyang pagkabigla, walang kahirap-hirap na pinigilan ni Luchin ang atake gamit lamang ang isang daliri. Naguguluhang nauutol ang mandirigmang kulay rosas ang buhok, hinarang mo lang ba ang pinakamalakas kong suntok gamit ang isang daliri lang. Pinagmamasdan ang kanilang pagtutulungan, naisip ni Luan sa kanyang sarili na bagamat mas mahusay silang magkaisa kaysa sa mga gangster kanina, kulang sila sa tunay na lakas. Gaano man kahusay ang kanilang mga teknik, kung walang purong kapangyarihan, wala silang silbi. Sa loob lamang ng ilang sandali, pinabagsak ni Luan ang bawat kalaban sa isang suntok lamang bawat isa. Ang kapitan, na natigilan, ay naisip sa kanyang sarili, anong uri ng halimaw ang ipinadala para sanayin kami sa pagkakataong ito. Nang hindi man lang umaalis sa kanyang pwesto, tinalo niya ang buong crew ko. Pagkatapos ay bumaling si Luan sa kapitan at nagtanong, gusto mo pa bang magpatuloy? Ang kapitan, na ngayon ay nanginginig, ay mabilis na tumugon, hindi po, Instructor. Susundin po namin kayo ng tapat mula ngayon. May awtoridad na ipinahayag ni Luan, mula ngayon, ang Bloodfield team ay makikinig lamang sa isang boses, ang akin. Kung sino man ang sumuway, makikita ninyo kung ano ang tunay na takot. Binaliwala niya sila at inutusan, ngayon, magpahinga na kayo. Naguguluhan, nag-alinlangan ang kapitan, magpahinga. 6:00 pa lang ng umaga. Kinabukasan, patuloy ang paglalayag ng cargo ship sa kahabaan ng silangang Iceland. Nakakaramdam ng nerbiyos si Chan kay Yuna, kaya tiniyak niya rito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa sulat na iyon. Isinulat ko lang iyon bilang formalidad. Hanggat narito ako, walang sino man ang makakapidyo sa iyo na sumali sa Bloodfield team. Nagpapasalamat na tumugon si Yunhao, salamat po, Uncle Chan. Gayunpaman, sa loob niya ay sinabi kay Luchin, maghintay ka lang. Malapit na akong sumali sa Bloodfield team. Gaano man kahirap ang kailangan kong gawin, hindi kita bibitawan sa torneo. Hindi mo lamang pinatay ang 2 Grandmaster, pinawi mo ang buong pamilya ko. 4 na henerasyon ang kinailangan para itayo ang kapangyarihan ng pamilya Chu, at winasak mo ang lahat sa isang gabi. I swear I will have my revenge later. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, nagbabala si Uncle Chan kay Yunhao, ngayon ay makikilala mo na ang instructor. Mag-ingat ka na huwag kang magkamali. Pagpasok ni Yunhao, tiningnan niya ang kanyang paligid at naisip sa sarili, talagang mapanganib ang Bloodfield. Bawat presensya dito ay parang sa isang Grandmaster. Di nagtagal, binati ni Uncle Chan ang instructor, magandang araw po, instructor. Ang pangalan ko po ay Chong Gua at ako ang potensyal na development manager ng Bloodfield team. May dala po akong ilang bagong recruit. Narito po ang kanilang mga profile, pakisuri na lang po. Habang papalapit sila sa instructor, natigilan sa pagkabigla si Yungo nang makilala si Luchin. Sa isip niya'y sinabi, anong ginagawa ng bastos na to rito? Pagkatapos ay nagutos si Luchin, lahat maliban sa batang ito, umalis na kayo kaagad. Nagulat si Uncle Chan at tinanong ang utos. Sa sandaling iyon, may isang batang lalaki ang humakbang pasulong ng may pag-aalinlangan, Instructor, ako po ba ang tinutukoy nyo? Sumingit si Chang, Instructor, ang mga kwalifikasyon ng recruit na ito ay labis na mababa. Bahagya siyang pumasa sa basic test. Kung kailangan niyong pumili, mas irerekomenda ko si Chu Yunhao. Dumilim ang tingin ni Lu Chen habang nagtatanong, sino ang nagpapasya rito, ikaw o ako? Agad na tumugon si Changga, kayo po, instructor. Pagkatapos ay hinarap ni Luchin ang buong team, makinig kayong mabuti. Iisa lang ang boses na maririnig dito, ang akin. Hindi ko na dapat ulitin pa ang sarili ko. Mabilis na pinagtibay ng kapitan ang utos ng instructor, hindi nyo ba narinig? Lahat kayo, umalis na ngayon. Habang nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang iba, galit na tinitigan ni Yunhao si Luchin, magbabayad ka para dito. Ang lalaking kulay rosas ang buhok, na parehong galit, ay sumumpa,
hindi ko palalampasan ang lalaking ito. Paano siya nang ahas na magsalita ng malakas sa harap ng instructor? Hindi natin nagsiluan at ngumisi, mapalad ka pa ring buhay sa kabila ng maraming mong pagkakamali. Huwag mong ipagkamali ang aking pasensya sa kahinaan. Noong huli kitang nakaharap, pinakawalan kita dahil winasak ko na ang buong pamilya mo. Talaga bang naniniwala kang nakatakas ka sa mga mata ni Xiang? Hindi sila binigyan ni Xiang ng pagkakataong tumakas. Dati ay mayroon ako, ngunit ngayon napagtanto niya na ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataong iyon ay isang malaking pagkakamali dahil tinangka ni Yunhao na tumakas, desperado siyang nagmakaawa na huwag siyang patayin. Gayunpaman, kinuyam ni Lu Qin ang kanyang kamao at walang awang hinampis siya, pinagputol-putol siya. Nang mapagmasdan ito, inamin ng lalaking dilaw ang buhok na marami na siyang napatay sa kanyang buhay ngunit hindi pa siya nakasaksi ng anumang kasintindi nito. Samantala, umismid ang lalaking itim ang buhok at tinawag siyang tanga. Itinuro niya na hindi pa patay si Yunhao, bagamat naputol na ang kanyang katawan, hindi pa ito ang katapusan. Tumayo si Luan sa ibabaw niya, ang kanyang boses ay puno ng puot habang siya ay nagsasalita. Ipinaalala niya kay Yunhao ang matinding galit na kinikimkim niya para sa kanya. Hindi niya siya pinatay kanina dahil hinihintay niya ang tamang panahon, ngunit dahil gumawa siya ng sadyang desisyon na hayaan siyang mabuhay sa paghihirap. Ipinahayag niya na mula ngayon, si Yunhao ay mananatiling buhay sa kanyang kasalukuyang kalagayan, nagdurusa sa bawat segundo. Idinagdag ni Luan na sa loob ng 1,000 taon, naranasan niya ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay dahil lamang kay Yunhao. Ngayon, kahit man lang, dapat danasin ni Yunhao ang ilan sa sakit na iyon mismo. Samantala, pinagmasdan ng kapitan ang eksena na malalim ang iniisip. Sinasadya niyang pinigilan si Fei, gustong makita kung ano ang gagawin ng instructor na si Luan sa kanilang bihag. Hindi niya kailanman naisip na ang tila simpleng instructor ay maaaring maging napakawalang awa. Nagpasya siyang manalangin na hindi siya o sino man ay kailanman magpapagalit sa kanila. Pagkatapos ay iniutos ni Luan sa kanyang mga tauhan na maayos na ikulong si Yunhao sa isang silid. Inutusan niya silang magtalaga ng 2 karagdagang gwardya para sa gawain, nagbabala na kung hindi ito maayos na hahawakan, maaari itong lumikha ng malaking problema para sa lahat ng kasangkot. Lumipat ang eksena, ang kapitan ay nakaupo na ngayon ng comfortable habang nagbabasa ng magazine. Bigla, sumirit ang kanyang walkie-talkie. Isang boses ang nagtanong ng may pagmamadali tungkol sa kinaroroonan ni Blood Tiger at ng buong niyang grupo, nagtataka kung bakit walang nakikita. Tumugon si Blood Tiger, tinatawag si G. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni G sa field. Ipinakita ng kamera si G, isang miyembro ng ikalawang hati ng puwersa at anak ng commander. Ipinaliwanag ni G na dumating siya para sa isang inspection, gustong obserbahan kung paano nakikibagay ang team sa kanilang bagong instructor. Gayunpaman, natagpuan niya silang lahat na nagpapahinga. Nag-atubili si Blood Tiger bago aminin ang totoo, pagod din siya pagkatapos magpahinga. Mahigpit na inutusan sila ng instructor na magpahinga, sinasabing sa ngayon, ang pahinga ang kanilang pagsasanay. Umismid siya ng may panunokso. Tinatanong kung ang pagpapahinga at pagtulog ay tunay na maituturing na pagsasanay. Binaliwala niya ang kanilang paliwanag bilang walang katuturan at ipinahayag na haharapin niya agad ang instructor upang humingi ng paliwanag. Muling lumipat ang eksena, abala si Luan sa pagbabasa tungkol kay Cullen, ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip. Pinag-iisipan niya ang Bloodfield team, natatanto na ang kanilang mga katawan ay tinurukan ng isang lihim na likido na nakuha mula kay Colon, na ang isang patak nito ay may potensyal na lubhang mapahusay ang pisikal na lakas ng isang normal na tao sa isang iglap. Ayon sa kanyang pagsusuri, tila may hindi maikakailang koneksyon sa pagitan ni Cullen at ng mundo ng mga Diyos kung saan siya dating nanirahan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Jay sa silid ni Luo Chen nang hindi kumakatok. Mayabang niya itong kinausap, kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan bilang bagong instructor na si Luo Ji. Kalmadong tumangala si Luo Chin at pinagsabihan siya sa pagpasok ng hindi kumakatok, binibigyang diin na ang batayang pag-uugali ay nagdidikta ng iba. Bahagyang nagulat si Gi, pinagmasdan siyang mabuti. Tila magkasing edad lamang sila, na ikinatoka niya. Nagtataka siya kung paano tinanggap ng kilalang-kilalang mga miyembro ng Bloodfield ang isang tulad niya bilang kanilang instructor, kilala sila sa kanilang mataas na pamantayan sa pagpili ng kanilang mga mentor.
Matatag niyang sinabi, hindi na kailangan ang kayabangan sa harap ko. Ako ay isang konsultant sa logistic at pagsasanay para sa Bloodfield. Sa termino ng posisyon, ako ay kapantay mo. Bilang isang konsultant, mayroon akong tanong, bakit hindi nagsasagawa ng pagsasanay ang Bloodfield? Hindi mo ba natatanto na sa loob lamang ng 2 buwan ay may kompetisyon sa pagitan ng mga special forces? Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang Bloodfield. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Blood Tiger at Black Knife. Tinawag ni Blood Tiger ang instructor, Instructor Luo, huwag po ninyong masamain ang mga sinabi ni G. Bata pa po siya at kulang pa sa kaalaman. Binalingan ni Black Knife si G at inutusan, lumabas ka muna sa akin. Inis na tumugon si G, Black Knife, ano ba ang ginagawa mo at ano ba talaga ang ipinahihiwatig ni Blood Tiger? Kahit na masaktan ang instructor sa mga sinabi ko, ano namang kaibahan yun? Maaari niyang masamain hanggat gusto niya, pero garantisado kong wala siyang magagawa sa akin. Bumantong hininga si Black Knife at nakiusap, Miss D, manahimik na po kayo. Hindi natinag, ipinahayag niya, walang sino man sa mundong ito ang makapagpapatahimik sa akin. Kung hindi ako bibigyan ni Instructor Luo ng maayos na sagot, hintayin ninyo na lang ang susunod kong gagawin. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang ibinato ni Luan ang isang pirasong papel sa kanya. Tumama ang papel ng diretso sa pader. Nagulat siya at naisip, tanging isang Grandmaster lamang ang makapagbabato ng isang pirasong papel ng may ganoong katumpakan at lakas, na parang kutsilyo. Nagsalita si Luan sa isang kalmado ngunit may awtoridad na tono, gusto kong malaman, kung tatanggihan kong sagutin ang tanong mo, ano sana ang gagawin mo? Kung may balak kang gumawa ng anumang aksyon, gawin mo na ngayon. Natakot siya at agad humingi ng tawad, nanginginig ang kanyang boses, Instructor Luo, patawad po. Kami po ang lubos na nagkamali. Nagtatakang naisip ni Black Knife, wala pa nga akong sinasabi, ano ba ang nagawa ko? Pagkatapos ng lahat, walang baalang sinabi ni Luchin, dahil ito ang unang pagkakataon, palalampasan ko na ito. Pero sa susunod, walang kapatawaran. Blood Tiger, dalhin mo rito ang ating bagong recruit, si J. King. Hindi nagtagal pagkapasok ni J. King sa opisina, kinausap ni Luan ang lahat ng nasa silid, mukhang nagdududa kayong lahat sa aking mga pamamaraan ng pagsasanay. Iniisip ninyong pinapabayaan ko ang mga tao at ito ay pag-aaksaya ng oras. Ang totoo, hindi pa kayo nakakakita ng pamamaraan ng pagsasanay na katulad ng sa akin, kaya ninyo inaakalang hindi ito epektibo. Bibigyan ko kayong lahat ng kalahating buwan para magsanay kung paano ninyo gusto, pero si J. King ay magsasasanay sa ilalim ng aking pamamaraan. Ginagarantiya ko na sa loob lamang ng kalahating buwan, magagawa niyang talunin ang sino man sa inyo. Nagulat si Blood Tiger at nagtanong, Instructor, seryoso po ba kayo? Sumingit si Black Knife, pero paano naman po iyon posible? Kami po ay sumailalim sa mga enhancement procedure na kasama ang pagpapakarga ng isang espesyal na likidong chi. Si J. King naman po ay hindi pa sumasailalim sa anumang enhancement, ang kanyang pisikal na lakas ay katulad lamang ng isang normal na tao. Paano niya kami mahihigitan? Sumagot si Luan na may ngisi, malalaman ninyo pagkatapos ng kalahating buwan. Hindi ko galing magsinungaling, ang realidad ang magpapatunay. Pagkaalis ng lahat, nag-aalangan na nagsalita si J. King, Instructor Luo, bagamat may tiwala kayo sa akin, hindi ako sigurado sa aking sarili. Paano ko matatalo ang aking mga senior sa loob lamang ng kalahating buwan? Ang tanging kinatatakutan ko ay kung mabaigo ako, mapapahiya kayo sa harap ng lahat. Muling tiniyak ni Luchin sa kanya, hindi mo kailangang mag-isip ng sobra. Sundin mo lang ang aking mga tagubilin. Habang pinagninilayan ni Luan ang kasalukuyang sitwasyon, naisip niya, sa normal na pamantayan, si J. King ay isang ordinaryong tao lamang. Ngunit kung siya ay nasa mundo ng mga Diyos, ituturing siyang isang bihirang kayamanan. Ang kanyang pangangatawan ay pambihira, sa tamang pagsasanay, ang mga individual na may ganitong katawan ay maaaring makamit ang kadakilaan. Mayroon siyang immortal na katawan, at hindi iyon maliit na bagay. Naalala niya na ilang araw pa lamang ang nakalipas, may isang tao sa loob ng mundo ng mga Diyos ang nagkaroon ng katawang Tanjin. Bagamat mas mahina ito kumpara sa isang mortal na katawan sa mundo ng mga Diyos,
bawat makapangyarihang puwersa ay nagsimulang maglaban para sa taong nagtataglay ng katawang Tanjin. Naisip niya na kung si Ji-King ay ipinanganak sa mundo ng mga Diyos, walang dad ang magiging isang celebrity siya, lahat ay gagawa ng paraan upang makuha si Ji-King. Malalim ang iniisip ni Ji-King at sinabi sa sarili, kailangan niyang maniwala sa kanyang sarili. Malaki ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Instructor Luo, at kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang iyon. Sa simula, akala niya na si Chu Yunhao lamang ang sasali sa Bloodfield dahil sa impluwensya ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, sa halip, ibinigay sa kanya ni Instructor Luo ang pagkakataong ito. Hindi na mahalaga sa kanya kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan niyang gawin sa mga susunod na araw o kung ano ang maaaring niyang isugal, handa na siya sa anumang bagay. Ipinasya niya na hindi niya bibiguin si Instructor Luo. Determinado, kinausap ni Ji-King si Instructor Luo, sinasabing handa na siyang simulan ang pagsasanay. Ipinangako niyang magpa-practice siya ng buong puso at tiniyak na hindi siya magpapabaya. Sa sandaling iyon, sumingit si Luan na may ngisi, tinatanong kung sino ang nagsabi kay Ji-King na magtrabaho ng husto. Ipinaliwanag niya na mas mahalaga kaysa sa pagsasanay ang kumain ng maayos at tiyaking sapat ang nutrisyon. Dahil dito, ipinahayag niya na kakain muna sila bago magsimula ng practice. Samantala, ang mga miyembro ng Bloodfield team ay nagsimula na ng isang matinding regimen sa pagsasanay. Sa kabaligtaran, natutulog na Luchin at Ji-King. Nang mapagmasdan ito, sinabi ni Yellow Demon nang may inis na habang silang lahat ay walang humpay na nagsasanay, si Ji-King ay tila nagpapahinga. Umismid si Faye na nakatayo malapit. Ipinagpalagay niya na maaaring nagpakita ng interes si Instructor Luo kay Ji-King sa simula, ngunit kalaunan ay natanto na ang pagsasanay sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng pagsisikap. Ipinagpalagay niya na malamang na sumuko na si Luchin sa kanya ngayon. Ang ating tagumpay dito ay halos garantisado na, at gayunpaman pinagtatrabaho pa rin tayo ng husto ng ating kapitan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Blood Tiger sa buong field, inuutusan ang lahat na tumakbo ng 15 milya pa. Pagkaraan ng ilang araw, lumipat ang eksena kay Suang Xiao na gumagabay sa isang tao sa base camp ng Bloodfield team. Binalingan ni Gi si Uncle Chan at tinanong kung totoo na hindi binigyan ng kanilang instructor si Ji-King ng anumang gamot. Matatag na sumagot si Uncle Chan na kung wala ang kanyang pahintulot, walang gamot na maaaring ipamahagi. Ipinaalala niya sa kanila na wala pang humihingi ng anumang gamot, kaya walang tanong tungkol sa pagbibigay ng pahintulot. Habang siya ay nagsasalita, isang madilim na ekspresyon ang bumakas sa kanyang mukha. Naalala niya kung paano walang awang pinagputol-putol ng lalaking iyon ang kanyang pamangkin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ipinasya niya na hindi niya kailanman iaalok ang kanyang tulong sa isang tulad niyon. Sa kabilang banda, inaabangan ni Gi ang mga mangyayari sa araw na iyon. Naisip niya sa sarili na magiging napaka-interesante na ng mga bagay-bagay. Napansin niya na walang sino man ang sinasanay ni Instructor Luo, at kasabay nito, dumating ang mga opisyal mula sa kabisera para sa isang inspection. Kung hindi sila masisiyahan sa sinuman, papatalsikan nila ito agad. Binalingan ni Suang si Brother Luochin at sinabing matagal na rin silang hindi nagkikita. Ipinaalala niya kay Luchin na kalahating buwan na ang nakalipas ay nagdulot siya ng ilang problema dito, ngunit mabilis niyang binaliwala ang paksa. Sa halip, binanggit niya ang mga bagong usap-usapan, sinasabing nabalitaan niyang tumanggi si Luan na magbigay ng gamot sa isang bagong recruit. Nahirapan siyang paniwalaan na inaangkin ngayon ni Luan na kahit walang gamot, matatalo ng bagong recruit na ito ang buong Bloodfield team. Tinanong niya kung hindi ba nagmamalabis ng kaunti si Luan. Ngumisi si Luan at sumagot na parang nagdududa sa kanya si Suang. Mabilis na iwinagayway ni Suang ang kanyang mga kamay, tinitiyak sa kanya na hindi niya iyon ibig sabihin at hindi na kailangang magalit. Sa sandaling iyon, humakbang si Sister Yang at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isa sa mga opisyal ng kabisera. Pinagmasdan niya si Luan mula ulo hanggang paa at sinabing hindi niya inaasahan na ang bagong instructor ng Bloodfield ay magiging napakabata. Inamin niyang nagulat siya na hinirang ni Mr. Suang ang isang taong walang gaanong karanasan. Sa kabila ng kanyang mga salita, mayroon siyang pagdududa. Hindi niya maisip na ang batang lalaking ito ay makakalaban kay Lin Huong. Inangkin ni Suang na 100 beses siyang mas malakas, ngunit iyon ay walang katotohanan.
Ang tanging dahilan kung bakit wala si Lin Huong dito upang patunayan ang kanyang kahusayan ay dahil wala siyang dahilan para gawin iyon. Kung hindi, dudurugin niya ang baguhang ito na parang insekto. Pagkatapos ay inalok ni Suang na ipakilala si Lu Qin sa mga opisyal mula sa armadong puwersa ng kabisera. Gayunpaman, binabaliwala ang lahat ng naruroon, binalingan ni Luan si J. King at sinabing dapat silang magsanay sa ibang lugar. Nagreklamo siya na masyadong maraming tao ang nakakaabala sa kanila dito. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Sister Yang sa galit. Hindi niya makapaniwala ang kawalang hiyaan ng batang lalaking ito, nagpapakita siya ng kayabangan sa harap niya. Mabilis na sinubukang pakalmayan siya ni Suang. Pinakiusapan niya itong huwag pansinin at pinaalalahanan na bata pa si Luan. Samantala, malalim ang iniisip ni Blood Tiger. Nagtataka siya kung bakit biglang lumitaw ang kanilang leader ngayon, gayong ang kanilang laban ay nakatakda pa sa susunod na araw. Sinusubukan ba niyang ipaubos ang laban ng mas maaga sa schedule? Nakumpirma ang kanyang mga pagdududa nang lapitan siya ni Suang at tahimik siyang inutusan na magpatalo ng sinasadya kapag lumaban siya kay J. King. Sa sandaling iyon, may tumawag mula sa likuran, gustong malaman kung ano ang ginagawa ni Suang. Tinanong ng lalaki kung talagang sinasabi ni Suang sa Bloodfield team na sadyang magpatalo. Inakusahan niya ito ng pagmamaliit kay Sister Yang, na para bang isang tanga ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Suang. Natanto niya na lalo lamang pinagulo ni Mr. Luo ang mga bagay-bagay para sa kanya. Maaari itong magdulot ng malubhang kahihinatnan. Sa sandaling iyon, tumagos sa tensyon ang mapag-utos na boses ni Lu Chen. Tinawag niya ang buong Bloodfield team at inutusan silang ibigay ang kanilang lahat. Kung sino man ang magpipigil o mabibigong ipakita ang kanilang tunay na lakas, huwag na silang mag-abala pang bumalik sa kanya pagkatapos. Pagkatapos ay binalingan niya si Mr. Suang at tiniyak sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala, hindi matatalo ang kanyang recruit. Pinanliitan ni Sister Yang ang kanyang mga mata at ngumisi, masyado kang tiwala sa sarili, pero kung matatalo ka, kailangan mong umalis sa team. Ipinagpalagay ng ikalawang opisyal na malamang na nakapag-impake na si Luan, dahil sa kung paano niya binabaliwala ang lahat sa paligid niya. Samantala, inutusan ni Luan si J. King na maghanda para sa laban. Naisip ni Luan sa sarili, si J. King ay nagtataglay ng immortal na katawan. Tinuruan ko rin siya ng ilang teknik mula sa mundo ng mga Diyos. Bukod pa roon, nagsanay siya sa ilalim ng personal kong gabay sa loob ng 15 araw. Kung binigyan ko pa siya ng ilang araw ng pagsasanay, tiyak na mararating niya ang landas ng paglilinang. Gayunpaman, kung matatalo siya sa kabila ng lahat ng paghahandang ito, hindi ko siya patatawarin. Tumingin si Yellow Demon kay J. King, humingi ng tawad, at ipinaliwanag na nakatanggap siya ng utos mula sa kanilang instructor, na nangangahulugang hindi siya maaaring magpigil. Matieg ang nanood si Gi at naisip, si Yellow Demon ang pinakamabilis sa buong Bloodfield team. Ayaw niya sa mahabang laban at karaniwan niyang tinatapos ang mga labanan sa isang solong, mapaminsalang atake. Sa tingin ko, hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon si J. King. Sana lang ay hindi siya masyadong masugatan. Nagkomento si Uncle Chan, pagkatapos lamang ng kalahating buwan ng pagsasanay ng walang anumang espesyal na dagdag, naniniwala ang batang ito na kaya niyang talunin ang kanyang mga senior. Kahit na ang isang tanga ay mas matalino pa roon. Habang sumusugod si Yellow Demon para umatake, lumipat ang eksena sa kalahating buwan ang nakalipas. Nilapitan ni J. King si Instructor Luo at nagtanong ng hindi mapakali, Instructor Luo, kailan po tayo magsisimula ng ating pagsasanay? Sumagot si Lu Qin, hindi na kailangang magmadali. Bago tayo magsimula, mayroon akong tanong sa iyo. Naniniwala ka ba sa mga alamat? Nag-atubili si J. King bago sumagot, anong uri ng mga alamat po ang tinutukoy ninyo? Nagbigay ng halimbawa si Luan. Isipin mo na may isang lalaki noon na kayang kontrolin ang mga bagyo at kidlat, at tinawag siya ng mga tao na Diyos ng kulog, si Thor. Katulad nito, may isang pinuno na nagngangalang Odin na namuno sa Siyam na kaharian. Sinasabing nilikha ni Adan ang mga tao, habang si Loki, ang Diyos ng kabuluhan, ang nagpakilala ng kabuluhan. Nagkaroon ng mga digmaan sa pagitan ng mga Diyos, at sinasabing nilikha at winasak nila ang lahat. Kaya hindi ba't lahat ng mga figurang ito ay mga alamat? Binaliwala ni J. King ang ideya, sinasabing,
mitolohiya lang iyan, mga bagay na pinaniniwalaan ng mga tao. Instructor Luo, talagang pinagkakatiwalaan mo ang mga ganoong kwento. Sumagot si Luan, ang paniniwala mo sa kanila ay depende sa iyong mga pandama. Isipin mo, kung bulag ang isang tao, paano mo ipaliliwanag sa kanya ang mga kulay? Halos imposible, hindi ba? Sumang-ayon si Jiking, oo, mahirap nga. Kapag tumatalbog ang liwanag sa mga bagay at pumapasok sa ating mga mata, doon natin napapansin ang mga kulay. Kahit tayo, hindi natin nakikita ang tunay na kalikasan ng mundo. Kinikilala lamang natin ang mga kulay dahil nakita na natin ang mga ito, ngunit ang isang bulag na tao na hindi pa nakaranas ng mga kulay ay hindi mauunawaan ang mga ito. Tumanggaw si Luan, sinasabing, eksakto. Iyan ang sinusubukan kong ipaliwanag. Ang isang taong walang kaalaman sa mga kulay ay ituturing lamang ang mga ito bilang mga alamat, kahit na nasa paligid niya ang mga ito. Nagulat si Jiking at umamin, Instructor Luo, tama po kayo. Patuloy ni Luan, hindi na kailangang magulat ng ganyan, ito pa lang ang unang aralin mo. Pagbalik sa kasalukuyan, si Jiking ngayon ay nagpapalabas ng psychic ability. Pinagmasdan niya ang larangan ng digmaan at napansin kung paano bumagal ang lahat para sa kanya. Naisip niya, huminto na ba ang oras? Hindi, tila napakabagal lang. Kahit si Instructor Luo ay kayang tumawa ng madali sa loob ng bumagal na timeline na ito. Tunay itong mapanganib. Sa sandaling iyon, inatake ni Jiking si Yellow Demon at pinabagsak ito. Napasinghap sa gulat ang mga manonood. Naguguluhang bulalas ni Yellow Demon, paano ito nangyari? Si Blood Tiger na nanunood mula sa gilid ay nagutos, Yellow Demon, sumuko ka na. Tumutol si Yellow Demon, Kapitan, bakit ako susuko? Isang suntok pa lang ang natatanggap ko. Matatag na ipinaliwanag ni Blood Tiger, kung ito ang larangan ng digmaan, napugutan ka na sana. Tingnan mo, ang leeg mo ay may marka ng asol na pintura. Naiwang tulala si Sister Yang at ang iba pa. Humakbang si Face at nagpahayag, ako naman ngayon. Gayunpaman, bago siya makasulong, pinigilan siya ni Blood Tiger, hindi, ako na lang. Nagpa siya si Blood Tiger. Naisip niya, ang lakas ni Faye ay katulad ng kay Yellow Demon. Kahit lumaban siya, hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Pumasok si Blood Tiger sa larangan at sumugod kay Jiking. Naghanda si Jiking, kinikilala ang bigat ng sitwasyon. Ang kalaban na ito ay maaaring hindi kasing bilis ni Yellow Demon, ngunit mayroon siyang malaking karanasan sa labanan. Bawat galaw niya ay hindi mahuhulaan. Magiging mahirap ang laban na ito para sa akin. Nagpakawala ng isa pang atake si Blood Tiger, ngunit naiwasan ito ni Jiking ng may kahanga-hangang bilis. Si Blood Tiger, na malalim na ang iniisip, ay natanto, naging katatawanan na tayo. Hanggang ngayon, tayo ang pinakamagagaling na mandirigman ng Bloodfield team, ngunit kahit bilang kapitan, kailangan kong gamitin ang buong lakas ko para lamang talunin ang isang bata. Kahit manalo tayo, talo pa rin ito para sa atin. Lumapit si Jiking kay Blood Tiger at magalang na nagsalita, Senior, patawad po. Pagkasabi niyon, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang suntok. Umubo ng dugo si Blood Tiger at mamulong ng hindi makapaniwala. Imposible ito. Nag-iisip ng malalim si Suang, nagtataka kung paano naging ganoon kalakas si Jiking sa kabila ng kalahating buwan lamang na pagsasanay. Hindi pa nga ito uminom ng anumang gamot. Naguguluhang tanong niya, ano ba talaga ang ibinigay mo sa kanya at naging ganoon siya kalakas? Binalingan ni Sister Yang si Instructor Chan at tinanong, sigurado ka bang walang ibinigay na gamot kay Jiking? Bahagyang nagulat si Chan at sumagot, tinatanong mo ako sa paraang nagdudulot ng pagdududa sa sarili ko, pero malinaw kong naaalala na wala akong ibinigay na gamot sa kanya. Samantala, malalim ang iniisip ni Blood Tiger, nahihirapang unawain ang sitwasyon. Inisip niya kung paano sila ng kanyang mga kasamahan ay walang humpay na nagsanay araw at gabi, samantalang halos buong oras ni Jiking ay ginugol niya sa paglilibang. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang walang tigil na pagsisikap, natalo sila. Bakit hindi naranasan ni Jiking ang parehong kapalaran? Pagkatapos ay nagsalita si Luan, alam mo ba kung ano ang pinakakatakot na bagay sa isang mandirigma? Sumagot si Blood Tiger, isang malakas na kaaway at ang sarili nilang kahinaan. Umiling si Luan at sinabi,
Parehong mali ang sagot. Ang pinakakatakot na bagay ay ang ibigay ang lahat sa labanan ngunit mabigang talunin ang iyong kalaban. Ang kalabang iyon ang nagpaparamdam sa iyo na kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Iyan mismo ang nangyari sa inyo ngayon. Kung gusto ninyong sumulong, kalimutan ninyo ang lahat ng inyong nakaraang tagumpay at sakit. Kung kailangan ninyong magsimulang muli, gawin ninyo ito mula sa pinakasimula. Bawat kalaban ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Matuto kayo sa kanila, at saka lamang ninyo sila malalampasan. Sa ngayon, lahat kayo ay mga arroganteng sundalo. Kinikilala ko ang inyong lakas, ngunit kung hindi kayo magbabago, mamamatay kayo sa larangan ng digmaan. Ang pagtanggap sa inyong mga pagkukulang ay mas mahirap kaysa sa kamatayan, ngunit wala kayong ibang pagpipilian. Tanggapin ninyo ang inyong mga kahinaan at lumago, o manatili kayo kung ano kayo at harapin ang inyong wakas sa labanan. Sa sandaling iyon, sumingit ang isang opisyal mula sa kabisera, kinausap si Blood Tiger, kailangan kong aminin, napakahuhusay ninyong mga aktor. Talaga bang inaasahan ninyong paniniwalaan namin na tinalo ng isang baguhan ang Blood Tiger? Kahit ang isang 5 taong gulang ay hindi bibili ng kwentong iyan. At itong bagong recruit na ito, kumuha ka ba ng aktor para gumanap sa papel na ito? Inis na tumugon si Jiking, ano ang sinabi mo? Ngumisi ang opisyal at nagpatuloy, mali ba ako? Isang sundalo na bahagyang mas malakas lamang kaysa sa isang karaniwang recruit ang tumatalo sa mga veteranong mandirigma, mga sundalong kabilang sa pinakamahuhusay sa ating bansa, na may malawak na karanasan sa labanan at mga katawang pinahusay ng gamot. Mas madaling paniwalaan ang mga kwentong engkanto kaysa dito. Sumingit si Luan, sino ang nagsabing may karapatan kang magsalita? Umismid ang opisyal, walang saysay ang makipagtalo dito. Ayusin natin ito sa pamamagitan ng laban. Bata, harapin mo ako. Hindi ako isa sa mga kakampi mo, kaya hindi ako magpapanggap. Baliwalang tumugon si Jiking, bakit ko lalabanan ang isang tulad mo? Isang walang pangalan. Hindi ako ang hinahamon mo, si Instructor Luo ang hinahamon mo. Hindi ba't masyado kang mataas ang tingin sa sarili? Mo, tumugon ang opisyal, sinasabi mong wala akong pangalan. Ako ay isang security officer mula sa kabisera, isang kilalang disipulo ni Han Yuanyong, at gayunpaman sinasabi mong wala akong halaga. Binalingan ni Sister Yang si Wong Zhu at sinabi, kung gusto mo, maaari kang magkaroon ng isang palakaibigang laban dito. Gayunpaman, kailangan mo munang talunin si Jiking. Kung mapagtagumpayan mo siya, saka mo lamang maaaring hamanin si Instructor Luo. Sumingit si Suling, Sister Yang, bakit natin pinatatagal pa ito? Hindi ito ang pakay natin dito. Mag-focus tayo sa ating pangunahing layunin. Binaliwala siya ni Luchin at inutusan si Jiking, sige, turuan mo sila ng leksyon. Ngumisi si Wongjo at Nanuya, halika, mahal kong aktor. Sa sandaling nagpakawala ng suntok si Jiking, walang kahirap-hirap na umiwas si Wongjo at sumalakay pabalik ng may malakas na suntok, na nagpatambay kay Jiking. Naisip ni Wongjo sa sarili, ang lalaking ito ay hindi katulad ng aking mga senior. Hindi siya kasing lakas, pero marunong siyang gumamit ng kanyang mga kamay. Kailangan kong aminin, malakas siya. Naiinip na si Luchin at nagutos, Ging, tigilan mo na ang pakikipaglaro sa kanya. Hindi siya isa sa ating team, kaya maaari mong gamitin ang iyong enerhiya. Tumanggo si Jiking at sinabi, sige po, Instructor. Tatapusin ko na ang laban na ito ngayon. Muling ngumisi si Wongjo, ang husay mo talagang umarte. Hindi mo ba natatanto na wala ka pa sa antas ko, pero kung umasta ka ay parang napakayabang mo.